Sa bawat patak ng luha, sa aking kahinaan, sa bawat luhod at panalangin, di mo ako iniwan. Jesus, ika'y nariyan, itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagin, sa atin na tunay. O ang alay ko ay pusong basa, nagpapakumbaba sa iyong presensya, maghari ka. Sa bawat tanong ng buhay,
po ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pasalamat po sa umaga pong ito. Good morning po sa ating lahat. Kumusta po ang bawat isa po sa atin? Purihin po ang Panginoon. Salamat po sa patuluyang biyaya po at kahabagan po ng Diyos ating buhay. Sige po, tayo po ay saglit po na manalangin. Aming Ama sa langit, Diyos na dakila at napakabuti, patuloyan po kaming lumalapit sa iyong banal na harapan. Kami po ay nagpupuri, sumasamba, at nagpapasalamat po sa lahat po ng iyong mga kabutihan, sa iyong biyaya at kahabagan po sa bawat isa po sa atin. Salamat po sa pag-ibig mo, Panginoon. Sinabi sa iyong mga salita, ito'y laging sariwa sa bawat mga. Patuloyan po kayong maluwalhati sa umaga pong ito, Panginoon. Kaya din kami po ay nagpapakumbaba sa iyong banal na harapan at humingi po kami ng tawad, Panginoon, sa lahat ng aming mga naging pag-ukulang at mga pagkakasala sa iyo. Patawad po sa lahat po ng aming mga naisip, mga nagawa, mga sabi, mga naging damdamin namin na hindi nakadulugod sa iyong banal na harapan. Patawad po, Panginoon. At Ama, salamat po sa biyaya ng pagpapatawad. Salamat po, Panginoon. Dalangin namin minsan pa, aming Diyos, na kami po ay muli po ninyong samahan sa aming pong pagbubulay-bulay ng iyong salita ngayong umaga. Salamat po, lagi po kayong may mensahe sa amin para kami ay paalalahanan, kami ay turuan, kami ay ituwid. Salamat po. Salamat po, Panginoon. Ama, minsan pa, ikaw lamang ang siyang patuliyang maitaas, madakila, maluwalhati sa umaga po ito, Panginoon. Thank you, God. Thank you for loving us. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Amen po. Amen. Purihin po ang Panginoon. So tayo po ngayon ay nasa Numbers chapter 32. Ang pamagat po nito ay Don't Settle for Less. Okay, sabi po dito sa verse 1, ang mga lipi sa silangan ng Jordan, verse 1, napakarami ng hayop na mga lipi ni Ruben at Gad. Nang makita nila na mainam ang pastulan sa Jazer at sa Gilead, pumunta sila kay Moises, kay Eleazar at sa mga pinuno ng Israel. Sinabi nila, 3 ang Atarot, Dibon, Jazer, Nimra, Hesbon, Eliale, Sebma, Nebo, at Beyon, mga lupaing nilupig ni Yahweh para sa Israel, ay mainam na pastulan ng mga hayop. Kaming mga lingkod ninyo ay may mga bakahan. 5, kung inyong mamarapatin, ito na po lamang ang ibigay ninyo sa amin. Huwag na po ninyo kaming patabirin sa kabila ng Jordan. 6, ngunit ganito ang sagot ni Moises sa lipi ni Ruben at ni Gad. Hahayaan ba ninyong makipaglaban ang inyong mga kapatid samantalang kayo'y nagpapasarap dito? 7, gusto ba ninyong panghinaan ng loob ang mga Israelita sa pagpunta sa lupaing ibinigay sa kanila ni Yahweh? Verse 8, ganyan din ang ginawa ng inyong mga magulang nang sila'y suguin ko upang tiktikan ang Kades Barnea. 9, nang makaahon sila sa may kapatagan ng Eskol at makita ang lupain, sinira nila ang loob ng mga Israelita. 10, dahil doon nagalit sa kanila si Yahweh, kaya't isinumpa niya na dahil sa hindi nila pagsunod sa kanya ng buong puso, isa man sa mga nanggaling sa Ehipto na may gulang na 20 taon pataas, ay hindi makakapasok sa lupain ng kanyang ipinangako kina Abraham, Isaac at Jacob. 12, wala ngang nakarating doon liban kay Caleb na anak ni Jephunneh na mula sa angkan ni Zineo at kay Josue na anak ni Nun, sapagkat sila lamang
ang buong pusong sumunod kay Yahweh. 13, nagalit nga sa kanila si Yahweh, kaya sila'y ginawa niyang mga lagalag sa ilang sa loob ng 40 taon hanggang mamatay na lahat ang mga gumawa ng masama sa kanyang paningin. 14, at ngayon, kayo naman ang pumalit sa inyong mga makasalanang magulang. Gusto ba ninyong tularan ang ginawa nila at lalo pang magalit si Yahweh sa Israel? 15, kapag tumalikod kayo sa kanya, pababayaan niya sa ilang ang Israel at kayo ang magiging dahilan ng pagkalipol ng bayang ito. Yan. So dito po, makikita po natin dito na ang mga lipi o lahi ni Gad at ni Ruben ay parang nakontento na mag-stay sa kanilang kinaroroonan. Dahil sabihin nga po natin kontento. Parang nakontento na sila na tumigil doon sa magandang lugar na yon sa halip na sila ay tumawid ng Jordan papunta sa lupang pangako. So parang ang dating, ayaw na nilang dumiretso doon sa promised land. Dahil nga napakarami na nilang alagang hayop, dami nilang mga bakaan, mga tupa. Yan. Diba? Nakita nila na, sabi doon, mainam yung pasolan sa Jazer at sa Gilead. Yan, may mga binanggit pa na lugar, sa Atarot, sa Dibon, sa Jazer, sa Nimra, sa Hesbon, sa Eliale, yan. So, may mga binanggit na lugar. So, nakita nila na ang mga lugar na ito ay magagandang lugar para sa kanilang pagpapastol. Yan. Sabi nila, dito na lang kami. Ito na lang ang sa amin. Ito na lang ibigay mo sa amin. So, ano pa po ang pwede nating makita dito? Sabihin nga po natin, green pasture. Yan, lunti ang pastulan. Yan. So alam niyo po, may danger po sa mga bagay na nakakaakit sa ating paningin. So masyado silang naakit doon sa green pasture, no? Kasi parang bagay na bagay 'yon sa kanilang mga alagang hayop. So ang makikita natin dito, meron pong panganib sa ating paningin, sa mga bagay na nakakaakit sa ating paningin. Lalo na kapag ito ay maganda o kaya naman ay makapagbibigay ng kasiyahan sa atin o maibibigay nito yung mga gusto natin. Yan, nandyan pa po ba tayo? Pero pag-isipan po natin ito, no? Kasi hindi lang naman ito about sa green pasture, no? Alam niyo po yung mga kasiyahan po ngayon na nararanasan sa ating panahon, masyado pong nakakaakit at hindi natin namamalayan, unti-unti tayong nailalayo sa Panginoon. Unti-unting nalalayo sa magandang plano sana ng Diyos para sa atin. O kagaya ng mga barkada, yan, bisyo, mas may time tayo sa barkada, mas may time tayo sa pagbibisyo natin. Yan, ano pa, malalaking sweldo, kumikita tayo ng malaki sa ating mga negosyo. Kaya ang nangyayari, napapalayo tayo sa Panginoon. Doon sa plano sana ng Diyos para sa atin, hindi nangyayari kasi masyado na tayong natutukso sa mga bagay sa ating paligid. O pati nga po itong Facebook, mas marami tayong time sa social media, sa mga gadgets, lalo na sa mga bata, no? Yan, hindi natin natuturuan ng tama yung mga bata, pero yung gadgets, sa kanilang paghawak ng cellphone, ang daming itinuturo nito sa ating mga anak. Dami nilang natututunan sa paghawak nila sa cellphone, sa internet. Pero hindi natin sila maturuan na manalangin, na magbasa ng Bible para malaman nila na may magandang plano pala sa kanila ang Diyos. Yan, mas updated tayo sa mga tawag dito, mga chika, mga chismis sa showbiz. Nandyan pa po ba tayo? O kaya sabi ni Moises, hayaan ba ninyo makipaglaban ng inyong mga kapatid? Samantalang kayo nagpapasarap dito. So minsan ganito po tayo, wala tayong pakialam sa iba. Kung mahalaga, okay tayo. Kahit na pagod yung iba, pero ikaw, hayahay lang. Yan, sabihin nga po natin hayahay. Yan. Ganun po ang tao minsan.
insensitive, walang pakiramdam para sa kanyang kapwa, para sa iba, sa kanyang kapatid. Most of the time, sarili lang ang iniisip. Bahala kayo sa buhay ninyo. Basta kami, okay kami dito. Tingnan nyo, minsan nga, ang focus ng prayer natin more on personal at para lamang sa pamilya na hindi natin maipanalangin yung iba. Nandyan pa po ba tayo? Ganun po ang tao minsan. Kaya sabi sa verse 16, lumapit sila kay Moises at sinabi, igagawa lang muna namin ng kulungan ng aming mga hayop at ng tirahan ng aming mga pamilya. 17, kailangan bago namin sila iwan ay matiyak naming ligtas sila sa mga taga rito. Pagkatapos, makikipaglaban kaming kasama ng mga Israelita hanggang makarating sila sa lupaing titirhan nila. 18, hindi kami iuwi hanggang hindi nila nakakamtan ang lupaing dapat mapunta sa kanila. 19, at hindi na kami makikihati sa lupang masasakop nila sa kabila ng Hordan sapagkat nakakuha na kami ng parte rito sa silangan ng Hordan. So dito, kitang-kita nyo, no? Parang siniguro nila kay Moises na tutulong pa din naman sila hanggang sa makarating sa lupang pangako ang mga kapatid na ng Israelita. Sabi nila, igagawa lang muna namin ng kulungan ng aming mga alagang hayop at ng matitira ng aming pamilya. Pero, parang sigurado sila, yung mga lugar na gusto nila, yun na yung ibigay sa kanila. Yan, sabihin nga po natin, motibo. Yan, tandaan po natin na alam po ng Diyos ang bawat motibo ng ating puso at ang lahat ng ating mga pinaplano. No, hindi pa natin ginagawa, nandito pa lang sa isip natin, alam na po yan ng Diyos bago mo pabalakin. No? Alam ng Diyos kung tapat tayo sa ating mga sinasabi at mga ipinapangako. Sabi sa verse 20, sumagot si Moises, kung talagang gagawin ninyo yan, ngayon mismo sa harapan ni Yahweh, ay humanda na kayo sa pakikipaglaban. 21, ang lahat ninyong mandirigma ay tatawid sa Jordan, at sa pamumuno ni Yahweh ay sasalakayin nila mga kaaway hanggang malipol silang lahat ni Yahweh at masakop ang buong lupain. Kapag nagampanan na ninyo ang inyong tungkulin sa Kanya at sa buong Israel, makakauwi na kayo. Pagkatapos, tunay ngang ibinigay na sa inyo ni Yahweh ang lupain ito na nasa silangan ng Jordan. Kasi yun nga ang gusto nila. No? Sabi sa verse 23, ngunit kung hindi ninyo gagawin ang inyong sinabi, magkakasala kayo laban kay Yahweh. At ito ang tandaan ninyo, tiyak na pagbabayaran ninyo ang inyong kasalanan. Yan alala niyo po kahapon, ang mensahe, isa sa mga nadaanan natin, hindi po papayag ang Diyos na hindi pagbayarin yung mga nagkasala. 24. Sige, igawa na ninyo ng tirahan ng inyong mga pamilya at ng kulungan ng inyong mga tupa. Subalit huwag ninyong kalilimutan ang inyong pangako. Ano ang pwede nating matutuhan dito? Yan, God expects accountability. Sabihin po natin, accountability. Ano po ang sabi dito? Kung hindi ninyo gagawin ang inyong sinabi, magkakasala kayo laban kay Yahweh. Ano pa ang sabi? Tiyak na pagbabayaran ninyo ang inyong kasalanan. Nakita niyo po? Ibig sabihin, we need to keep our promises to God. Kailangan nating, kung ano yung sinabi natin na pangako natin sa Panginoon, kailangan po natin itong gawin. Kailangan nating tuparin. Sabi dito, wag ninyong kalilimutan ang inyong pangako. Yan. Dito po tayo madalas pumalya sa ating mga pangako sa Panginoon. Sabihin nga po natin, pangako sa Panginoon. Yan, may mga promise, may mga pangako tayong sinasabi. Lord, promise po talaga, pangako po, pag talagang ganito, lalo na kapag may matindi tayong mga pangangailangan, no?
Ano ba, may sakit. Lord, pagalingin niyo lang po ako. Talagang maglilingkod po ako sa inyo. May mga ganun eh. May mga naririnig akong ganyan eh. Lord, pag talaga akong nagkatrabaho, promise po talaga ako po, yun. So magbibitaw ka ng promise kung anong gusto mong gawin sa Panginoon. Pero madalas tayong pumalya sa mga ganito. Nabanggit din po ito nung Sabado sa chapter na shinare po ng Nanay Nelia sa Numbers chapter 30, verse 2. Sabi po doon, kung kayo'y mayroong panata kay Yahweh, huwag kayong sisira sa inyong pangako. Kailangang tuparin ninyo ang bawat salitang binitiwan ninyo. Kailangang tuparin. Sabihin po natin, kailangang tuparin. Yan. Sa mga nauna po nating pag-share patungkol sa mga ganitong tema, na-i-share na rin po natin ito, no? Yung malinaw na sinasabi po sa Ecclesiastes chapter 5, yan, pakita po natin. Yan, sabi po doon, sa verse 2, huwag kang pabigla-bigla sa pananalangin. Isipin mo munang mabuti ang ipapangako mo sa Kanya, sapagkat nasa langit siya at ikaw ay nasa lupa. Mag-ingat ka sa pagsasalita. Sabi nga po natin mag-ingat. Verse 4, kung mangangako ka sa Diyos, tuparin ito agad. Anong sabi? Pag may promise ka, tuparin mo agad ito. Sabi dito, hindi siya nalulugod sa taong mangmang. Kaya tuparin mo ang iyong pangako sa Kanya. 5, mabuti pang huwag ka nang mangako kaysa mangangako at hindi mo tutuparin. Narinig niyo po yon? O kung hindi mo naman daw kayang tuparin, mas mainam pa, huwag ka na lang mag-promise. Huwag ka na lang mangako. Verse 6, huwag mong pabayaang magkasala ka dahil sa iyong pananalita. Mangangako ka at pagkatapos ay babawiin mo. Papakinggan niyo po itong sabi ng salita ng Diyos. Sa ganyan, galit na galit ang Diyos. Nagagalit po ang Diyos kapag nangangako at hindi naman ginagawa. Kung magkagayon, hindi kanya pagpapalain sa anumang iyong ginagawa. Kaya pansinin niyo po, may mga ginagawa tayo na parang walang resulta, may mga prayers tayo na parang unanswered, parang hindi tinutugon ng Panginoon. O marahil may mga promises tayo na hindi naman natin tinutupad. Kasi alam niyo po, ang Diyos ay tapat siya, ay faithful siya eh. Sa Numbers chapter 23, di ba, na topic na natin doon, sabi doon, kapag sinabi ng Diyos, gagawin niya. At kapag nangako siya, tinutupad niya. Yun po siya eh. Hindi siya tulad ng tao, sabi doon. Ang tao ay sinungaling. Ibig sabihin, hindi niya ginagawa ang kanyang sinasabi. Nandyan pa po ba tayo? Yung tao, no? Pero ang Diyos, tapat siya sa kanyang mga pangako, sa kanyang mga salita. Sabi sa verse 25, sinabi ng mga anak ni Gad at Ruben kay Moises, gagawin po namin ang pinag-uutos ninyo sa amin. Aming mga anak, asawa at mga ayop ay iiwan namin dito sa Gilead. At kaming mga lingkod ninyo, lahat kaming maaaring makipaglaban ay tatawid ng Jordan sa pamumuno ni Yahweh at makikipaglaban gaya ng inyong ipinag-uutos. Kaya't ipinagbili ni Moises kay Eleazar, kay Josue at sa mga pinuno ng mga angkan at mga lipi ng Israel, kapag ang mga anak ni Gad at Ruben na handang makipaglaban sa ilalim ng pamumuno ni Yahweh ay tumuwid ng Jordan at tumulong sa inyo sa pagsakop sa lupaing titira ninyo, ibigay ninyo sa kanila ang lupain ng Gilead. 30. Ngunit kapag hindi sila tumawid ng Jordan at hindi nakipaglabang kasama ninyo, sa Kanaan din sila maninirahang kasama ninyo. 31. Sinabi ng mga anak ni Gad at Ruben, gagawin po namin ang ipinag-uutos ni Yahweh. 32. Sa pamumuno niya, itatawid kami ng Jordan at makikipaglaban upang manatiling sa amin ang lupaing nasa silangan ng Jordan. Tingnan niyo po ito. Talagang gustong-gusto nila yung lupa na gusto nila. Yung
sa Gilead, no? Gusto nilang mag-stay doon. Ayaw talaga nila sa Kanaan. 33, at ibinigay nga ni Moises sa mga lipi ni Gad, Ruben at sa kalahati ng lipi ni Manases ang mga kaharian ni Haring Sion ng mga Amoreo at Haring Og ng Bashan. 34, itinayong muli ng lipi ni Gad ang Dibon, Atarot, Aroer, Atarot, Sofan, Jazer, Jogbeha, Beth Nimra at Beth Haran. Ang mga lungsod na ito'y pinaligiran nila ng pader at nilagyan ng mga kulungan ng kanilang mga hayop. 37, itinayo naman ng lipi ni Ruben ang Hezbon, Eliale, Kiriataim, Nebo, Baal-Meon. Ang mga ito'y pinalitan nila ng pangalan. At Sibma, binigyan nila ng bagong pangalan ang mga lungsod na muli nilang itinayo. 39, ang Gilead ay sinakop naman ng mga anak ni Makir, buhat sa lipi ni Manases. Itinaboy nila ang mga Amoreo rito. Ang lugar na iyo'y ibinigay ni Moises sa kanila at doon sila nanirahan. 41, ang mga nayon sa paligid ng Ham ay sinakop ni Jair na anak din ni Manases. Tinawag niya itong mga nayon ni Jair. 42, ang Kenat ay Kenat. Ayan. Ang Kenat at ang sakop nito ay sinakop naman ni Noba na anak din ni Manases. Tinawag niya itong Noba ayon sa kanyang pangalan. So ano pa po ang pwede nating matutuhan dito sa mga ginawa ng lahi ni Gad, ni Ruben at mga sinabi ni Moises sa kanila? Yan. Pwede nating matutuhan dito yung pagtutulungan. Sabihin natin pagtutulungan. Yan. Tulungan at suportahan natin ang ating mga kasama. Ibig sabihin, may tungkulin po tayo sa ating mga kasama, sa ating mga kapatid, sa mga kapatiran. Yan. Given na yon na kapag may sarili kang pamilya, yung family mo in the flesh, kailangan natin silang tulungan. Pero minsan sa mga kapatiran, hindi natin nakikita ito. Yan, sa mga kasamahan natin. Sabihin nga po natin, may tungkulin tayo. Yan, may tungkulin po tayo sa ating mga kasama. Ang ministry po o gawain po natin sa Panginoon ay tulungan. Yan, gaya po ng discipleship, no? Ito po ay helping ministry. Sabi nga po natin tulungan. Yan. Dapat po tayo ay nagtutulungan na maabot ang mga goals natin. Yan po yung isa sa mga nilalaman po doon sa ating 7x7 discipleship strategy. Makikita natin doon na dapat tayo ay nagtutulungan para po tayo ay makapag-disciple. Alam niyo yon, ang nagiging problema natin talaga, isa sa mga nagiging problema, alam mong may dapat kang gawin, may dapat kang tulungan, pero hindi natin ginagawa. May narinig po tayo? Sabi nga ni Moises, hahayaan ba ninyong makipaglaban ang inyong mga kapatid? Samantalang kayo nagpapasarap dito. Ibig sabihin, hahayaan nyo na lang ba? Hahayaan na lang ba natin ang iba lang ang gumagawa? Ang iba lang ang kumikilos? Ang iba lang nagtatrabaho? Ang iba lang nahihirapan? O hayaan nyo lang ba ang iba lang naglilinis tapos ikaw nagsa-cellphone lang? Di ba? Nakatayo lang tapos nagmo-model-model parang bench body model. Ganyan lang po ba tayo? Anong sabi ni Moises? Di ba? Samantalang kayo nagpapasarap dito. Oh, hayaan nyo lang ba ang iba nagtatrabaho, gumagawa, nahihirapan. Tapos tayo nagpapasarap lang. Tayo ay hayahay lang. May narinig po ba tayo? Ano pa ang sabi sa James chapter 4 verse 17? Pakita natin. Ang nakakaalam ng mabuti na dapat niyang gawin, ngunit hindi ito ginagawa, ay nagkakasala. Oh. Ang hindi paggawa ng mabuti ay kasalanan. Kahit wala ka nang ginagawa, nagkasala ka.
Diba? Wala man akong ginagawa eh. Ba't ako sisihin mo? Wala naman akong ginawa. Diba? Sabi ng iba. O yun na nga, wala kang ginawa. Alam mong may dapat kang gawin na mabuti, pero hindi mo ginawa. Diba? So iniisip kasi ng iba na ang kasalanan lang ay yung pagnanakaw, pagmumura, o pakikiapid o kung ano pa man. Pero hindi natin lubos na naintindihan na ang hindi paggawa ng mabuti na alam nating dapat ginagawa natin dahil yun ay mabuti pero hindi natin ginagawa, tayo po ay nagkakasala. Nandyan pa po ba tayo? Ayan. So ano pa ang pwede nating matutuhan dito? Alam niyo po, may inihanda ng promised land ang Panginoon para sa atin. Gaya po ng mga Israelita, kung paanong pinangarap, parang pangarap, no? Pinagplanuhan o nilagay ng Diyos, nasa puso ng Diyos, sa isipan ng Diyos na ilagay ang mga Israelita sa isang magandang lugar, yung promised land nga po. Kasi ito ay bayan ng Diyos. Tayo din po na mga kumilala, na mga tumanggap, na nalig sa ating Panginoong Hesukristo. Hindi pwedeng tayo ay sumasampalataya sa Panginoon, na nalig sa Kanya, pero ilalagak niya tayo sa kahirapan o sa isang sitwasyon na para parusahan lang tayo. Hindi po ganoon. May magandang plano sa atin ng Diyos. Mayroon siyang inihahandang promised land para sa bawat isa sa atin. Huwag po tayong tumulad sa mga lahi ni Ruben at ni Gad. No? Nakita nila na okay yung Jezer, okay yung Gilead, okay yung mga lugar na binanggit kanina, no? Pero mas gusto nilang mag-settle doon. Yan, ayaw nila sa promised land, ayaw nila doon sa lugar na pagdadalhan sa kanila ng Diyos. Napakagandang lugar na yon, a land flowing with milk and honey. Yun ang sabi sa Bible. Ibig sabihin, everything is there. Everything na kailangan nila, na anumang kailangan, nandun na sa lugar na yon. Yan, kaya ang pamagat ng ating tema ngayon ay don't settle for less. Don't settle for less than God's best. May best na inihahanda ang Panginoon sa atin. Itong tatandaan po natin, may mga consequences po kapag lumalayo po tayo o inaayawan po natin ang kalooban ng Diyos. Alam niyo yung malungkot sa mga tao, yung nasa Panginoon na siya, pero lumalayo pa siya sa Panginoon. Yung nakakilala na siya sa Panginoon, na unawaan na niya kung ano ang tama, kung ano ang totoo, pero pinili pa rin niyang lumayo sa Panginoon kasi doon siya masaya. No? Yun ang malungkot. Nakalapit ka na sa Panginoon, nakakilala ka na sa Panginoon. Huwag mo nang piliing lumayo sa Diyos. Mas mainam pa din po na magpasako at sumunod sa kalooban po ng Diyos. Amen? Amen. Purihin po ang Panginoon. Sige po, tayo po ay patuliyang lumapit sa Panginoon ngayong umaga at patuloy nating alalahanin ang grace ng Diyos sa ating buhay sa pamamagitan po ng mga paalaala niya sa atin sa umagang ito na may magandang plano ang Diyos sa atin, na kaya nasisira natin yon o hindi nangyayari sa atin ay dahil po pinapangunahan natin siya, o kaya naman ay inaayawan natin yung plano niya para sa atin dahil may iba tayong gusto. Nandiyan pa po ba tayo? Tayo po ay lumapit sa Panginoon sa umagang ito. Dakilang Diyos sa aming marami pong salamat sa mga paalaala ng iyong mga salita sa bawat isa sa atin. Ngayon din kami po ay
humihingi ng tawad sa lahat ng aming mga naging desisyon na hindi nakalulugod sa iyo, Panginoon. Patawad po na pakaminsan o kadalasan ay nasusuway namin o pinipili namin suwayin ang iyong kalooban at magandang plano sa bawat isa sa amin. Patawad po, Panginoon, na mas gusto namin yung gusto namin. Kung ano yung desire namin, yun po yung pinipili namin kahit alam natin na ito ay hindi nakalulugod sa iyo o kaya ay malayo sa iyong kalooban. Patawad po. Patawarin po ninyo na samantalang yung iba ay nahihirapan pero wala kaming ginagawa, hindi kami tumutulong. Alam namin kung ano ang mabuti at tama pero hindi namin ginagawa. Patawad. Patawad. Salamat po sa kaabagan niyo po sa aming lahat. Tulungan po ninyo kami, Panginoon, na patuloyan kaming makalakad sa katwiran mo at sa kalooban. Lord, bigyan niyo po kami ng lakas at pagtagumpayin po ninyo kami sa anumang mga tukso at mga kahinaan. At tulungan kami, O Diyos, na palagi ay masunod namin at malakaran ang iyong kalooban. Ama, salamat po. Tunay na napakabuti po ninyo. At ikaw po ang Diyos na hindi nagtataboy sa sino man na lumalapit sa iyo. Kaya Lord, ngayong umaga ay patuloy kaming lumalapit sa iyo. At minsan pa tinataas din namin sa inyo ang aming mga kahilingan sa panalangin. Lord, we pray for Daddy Bishop na nasa Japan. We pray, God, for your protection and grace. Patuloy na pag-iingat, pangangalaga, pagsama sa kanya. Tuloy niyo rin po siyang papagtagumpayin in the name of Jesus. Maging po ang mga kapatiran po doon, ang Pastor Danny, at maging ang ministry na ipinagkatiwala niyo po sa kanila doon. Patuloy mo sila pong samahan, pangalagaan at papagtagumpayin din po in Jesus' name. Ang buong Miracle of Life family, Panginoon, biyaya niyo po at tabag, maging ang mga kapatiran sa ibang fellowship, Panginoon. Lord, we pray sa patuloy ang pagsama, pag-iingat sa bawat isa sa amin, sa aming lahat, sa pagtugon at pag-abot niyo po sa aming mga pangailangan sa bawat araw. Maraming pong salamat. We pray, God, tulungan kami, O Diyos. Tulungan ang bawat isa sa amin na panghawakan ang iyong mga salita. Panghawakan ang iyong mga pangako. At tulungan din kaming lahat na kung kami ay may pangako sa iyo, ay dapat namin itong tuparin, Panginoon. Hallelujah. Oh, we bless you, Father. Maraming pong salamat, aming Diyos. Gayon din sa patuloy na inyong pagpapagaling sa mga may karamdaman. Lord, patuloy namin itinataas sa inyo ang Nanay Lemia. Salamat po sa tuloy-tuloy na himala sa buhay niya in Jesus' name. Gayon din po sa buhay ni Mama Lilia. Salamat po sa tuloy-tuloy din pong himala sa kanyang buhay at inyo pong pagpapagaling. Ang Mami Elma, Panginoon, salamat po sa patuloy na biyayang kalusugan at kalakasan sa kanya at pagpapagaling din po ninyo sa kanya in Jesus' name. Maging kay Inay, Panginoon, kay Lola na nagdiwang ng kanyang kaarawan, kahapon, Panginoon. Salamat din po sa inyong kahabagan at biyayang kagalingan maging sa kanyang sugat sa tuhod. Salamat po sa inyo pong pagpapagaling in the name of Jesus. In the name of Jesus. Maging sa buhay po ng Ate Elena,
Salamat po, pinagaling mo na ang kanyang kamay na namamaga at patuloy mong pinalalakas sila ng kanyang baby. Maging ang Kuya Randy, Panginoon, salamat po sa tuloy-tuloy pong pagpapagaling din sa kanya at pagpapalakas. Maging kay Andre, Panginoon, salamat po, pinagaling mo na sila. In the name of Jesus, hallelujah. Ama, gayon din ang patuloy na kalakasan at kalusugan ng lupang katawan, sa buhay po ni Papay, sa buhay po ni Mamang, maging sa buhay po ng Nanay Nelia, Panginoon. Lord, nagpapasalamat po kami sapagkat kayo ang dakila naming manggagamot. Kayo po ang Diyos na nagpapagaling. At sino man na may dinaramdam, Panginoon. Yes, Lord, salamat po. Lubos mo ng pinagaling si Cassie, Panginoon. Patuloy mo siyang bigyan ng malusog at malakas sa pangatawan ng aming mga baby, Panginoon, ang mga bata, Panginoon. Bigyan mo po sila ng malusog at malalakas na pangatawan. Kami pong lahat, Panginoon, iligtas at iliyon niyo po kami sa anumang karamdaman, sa anumang panganib, sa anumang kapahamakan in the name of Jesus. Pagpalain niyo rin po, Panginoon, ang mga kabuhayan ng iyong mga anak, ang kanilang mga negosyo, ang kanilang mga pinagkakitaan. Salamat po, Panginoon, sa ang kanilang mga trabaho. Salamat po, Panginoon, sa biyaya niyo pong pag-iingat at pagpapala sa buhay ng iyong mga anak. In the name of Jesus. Pangalagaan mo po sila sa kanilang trabaho. And we also pray, Father, maging sa iyong mga anak na nag-aaral, ingatan sila at samahan at pangalagaan din po at bigyan ng karunungan at katalinuhan sa kanila pong pag-aaral at proteksyon, lalo na po doon sa mga bumibiyahe in the name of Jesus. Ama, alalahanin niyo rin po ang aming bansa. Patawarin po ninyo ang aming bansa sa mga kasalanan sa iyo. Patawad po, tawarin po ninyo kami. Mahabag po kayo, Panginoon, sa aming mga government officials and leaders. Nakikita niyo po ang mga nangyayari sa aming pong mga government officials, Panginoon, at mga problema sa bansang ito. Ama, biyaya mo nawa ang aming maranasan. Tulungan, Panginoon, ang aming pong President Bongbong Marcos Jr., ang aming Vice President Sara Duterte. Lord, we pray for your grace sa kanila pong mga buhay at sa iba pa naming mga government leaders. Tulungan sila, Panginoon, na makapaminuno ng may katapatan at banal na takot sa iyo at huwag ang pansariling interes lamang ang kanilang isipin, kundi kung ano po ang makakabuti para sa aming bansa, para sa aming lahat. Lord, naniniwala po kami na ang bansang ito ay mahal mo at ipinagmamalasakit mo, Panginoon. Ama, dalangin namin na patuloyan kang mabantog at makilala sa bansang Pilipinas. Maging sa bayang ito ng Maragondon, patuloy kang madakila sa bayang ito. Tulungan mo rin po ang aming mga government officials dito, Panginoon, sa LGU, ang aming mayor, ang aming vice mayor, ang aming mga town councilors down to barangay level. Tulungan kami, Panginoon, tulungan po ninyo sila in the name of Jesus. Lord, sinabi mo sa iyong mga salita na ipanalangin namin ang aming bayan sapagkat kapag ito ay pinagpala, ay kasama po kaming mapapagpala. Lord, nagpapasalamat kami minsan pa sa lahat ng iyong mga kabutihan sa aming buhay at maging sa mga panalangin namin hindi namin mabanggit sa umaga pong ito. Alam niyo po, Ama, ang laman ng aming mga puso at ang lahat ng ito'y hayag sa iyo sapagkat tunay nga na wala naman po kami maitatago sa inyo, Panginoon. Ngayon pa man, kami po ay patuluyang nagpupuri at nagpapasalamat sa lahat ng iyong mga kabutihan sa bawat isa po sa amin. Minsan pa, Ama, sa iyo namin ibinibigay ang aming pinakamataas na papuri, pagsamba at pasalamat sa umaga pong ito. Sa ngalan po ng aming Panginoong Jesus.
Ito po ang aming panalangin. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. Yan. God bless po. At maraming pong salamat sa inyong lahat sa patuloy po ninyong pagsusubaybay sa atin pong online devotion tuwing umaga. God bless po. Sa Diyos po ang pinakabataas na papuri at pasalamat. praise and glory